Yung signal ko, maluka ako. O, tika, okay ba? Okay ba tong beauty ko? Pang Miss Universe ba? Okay na okay. Nakakagulat na beauty. Gusto ko mag-thank you sa pagpa-unlock mo sa tumalon. Sa pagpa-unlock mo sa aking imbitasyon, and isang napakalaking karangalan talaga, isang Tita Lavinia na makikipag-usap sa isang koraga na, ewan ko lang, para lang ako luka-luka dito. Pero feeling ko talaga, Tita, ang ganda-ganda ko today. Feeling ko talaga, Tita, ang ganda-ganda ko today. Dalamangan ko yung beauty mo. Pilik mata pa lang yan, di ba? Panalo na. So, ito, Tita, let's go to our business. Oh, pero bit ko yung hair color mo, ha? Love it. Oh. Hindi nga, wala pa nga, nagpuputi na nga. Oh, wala pa akong time, Diyos. Wake up like this pa ako magpakulay. So, wake up like this ka, ako wake up like this, walang tulog. So, ito, Tita, grabe ang init, teka lang. Tita, dito lang talaga ako sa kwarto ko, pero para maganda yung lightning, para ang ganda-ganda ko. Tita, ito ha, tatanungin lang kita ng saglit. Hina ng connection. Ay, tabang, mga Joseph. Dito na lang ako. Oh, saglit lang, Tita. Naghanap lang talaga ako ng connection. Naghanap lang talaga ako ng magandang connection kasi yung bahay ko walang connection masyado. Teka, nasan ka ba? Nasa Pilipinas ka, pero saan? Sa Mindanao. Mindanao? Saan? Sa Zamboanga, sa Pagadian. Sa Dimataling yung pinuntahan ni Shamsi Supsup. Ay nako, gustong-gusto ko yan. Hindi pa ako nakapunta sa Pagadian, pero Zamboanga gusto ko. First time ko makakita ng beauty queen si Shamsi nung pumunta siya dito, nag-judge siya sa Miss Dimataling. Talaga ba? Ang ganda, grabe. Tinalo yung beauty ko. Ako ng Manila. Sa Manila ka kasi kapag pageant season. Hindi ko kasi maiwan yung aso ko dito sa bahay. Walang mag-aalaga. Kaya yun. Yung buhay, chismosa. O sige, para para matapos tayo kasi nga alam kong busy ka sa beauty sa buhay mo, sa beauty mo rin, guguluhin at sisirain ko yung reputasyon mo for today's Ayan, okay na. O siya. Okay na. Tita, eto, unang tanong. Nilista ko talaga to sa resibo ng notice sa kuryente. Dahil hindi pa ako nakabayad, pinadalan ako ng notice. So dito ko sinulat yung mga tanong ko sa iyo. Diba ganon? So eto, Tita, pinaka-worst na chismis sa pageantry na nagkatotoo. Pinaka-worst na chismis na nagkatotoo. Wala na kasi ako masabing worst kasi parang feeling ko kita na natin lahat eh. Ang worst na chismis na narinig ko is yung fixing, yung parang bago pa lang talaga pagka-competition, naitakda na yung winner. Sa akin, worst na yun, paano ba? Kailangan ko ba mag-disclose ng year? Hindi naman. Depende sa'yo. Huwag lang mag-mention ng pageant para... Sige. So, may mga usap-usapan na parang medyo pababa na ang pageantry, na very common yung usapan na nadadaan na lang sa, kung hindi sa pera, kung nadadaan na lang sa usapan. So, may narinig akong chismis before. When I say before, medyo hindi ko kahit na ganong lakas ng ipadala mo, kahit na gano'n ka preparado yung ibang kandidata, wala na rin mangyayari kasi siya na yun na itakda. Parang gano'n. At tapos nagkatotoo ko. So, anong kasi year yan? galing siya sa bansa. Ha? Anong year yan? Anong year? Huwag ka mag-mention ng pageant. Wala. Very recent, yun lang. Medyo recent. Sige. Ay, mga karag-karag, kayo na yung humula kung anong year yung sinabi ni Tita na pinaka-worst na chismis sa pageantry. Number 2, Tita. Meron pa akong gusto i-add doon. Sige. Yung dito, isa siya sa mga nakoronahan. Ayan, yun na lang. Lalaban siya sa international? In the previous years. In the previous year, okay. Yatay. International, no? Mapatiki ako nito. Maghanap ako ng mga chismosa, makadikod sa chismis mo, nasasagot mo na to. Number 2, Tita, pinaka-highlight na chismis na pinaburan mo.
pinaka-highlight na chismis na pinaburan ko. What do you mean? Like, Pwede ka rin di mag-mention okay, ng ano. Pwede ka. Hindi naman highlight. Siguro kasi sa sobrang dami na ng chismis or blind item na naisulat ko. Eto kasi yung parang medyo madaling hugutin. So a few months ago, nagpa-blind item ako ng isang reigning queen na buntis. Tapos syempre, maraming nagsabi na, tita, hindi siguro kasi ang liit ng katawan niya. Pero sabi ko, sige, antayin lang natin. Tapos ayun nga, recently, nag-announce na buntis siya. So, international queen ba yan? Yun ba yung international queen? Or, totoo talaga yun. So, alam mo na talaga yun. Siguro mga December pa lang namin alam. Tapos, sa Titas of Pageantry, December pa lang namin alam. Tapos, around a few weeks before the international competition, nagpa-blind item na kami. Tapos, wala masyadong gusto maniwala kasi manipis yung katawan ni babae. Tapos, ayun nga, kailan lang nag-announce nga siya na nabuntis siya. Ayun. Oy, sa mga chismos, alam kong nakapalo din kayo kay tita. Nako, marami siyang ipapasabog ng mga chika. Eto, tita, number 3. Number 3. Bakit nalaglag si first runner-up Miss Earth, aka Taylor Swift, sa Miss Universe Australia 2025? Hanggang di siya nakapasok sa top 10. Oo nga nabalitaan ko nga sa totoo lang hindi ako sure kasi nakita ko lang talaga yung roster ng mga girls, hanggang pictures lang nila. Usually kasi pag international pageant, hindi na namin masyado hinahalungkat. Nag-aantay na lang kami ng resulta. So pagkagising ko kanina, nakita ko rin yung balita na hindi na nga siya naka-advance. Tapos nagbasa-basa lang ako ng comments kasi wala talaga akong take doon. Parang hindi rin masaya yung mga tao sa naging resulta. I mean, okay sila sa winner, pero hindi yata sila masaya kasi may mga frontrunner na hindi yata nakapasok. So, I don't know what's going on in Australia. Kasi may isang critique na parang even yung final show, parang hindi yata daw na masyado na paghandaan ng mga girls, parang naka-formal wear lang, hindi talaga naka-gown na bonggang-bongga. So, I don't know what's happening. Sayang naman, nakakalungkot naman. Oo, inabangan ko siya Sabi nga nila, nagbabasa din ako ng comment, sabi nila, hindi daw maganda yung naging performance niya. So baka. Tsaka hindi rin kasi natin nasusundan kung nakapag-training ba siya. Unlike before, nung sali niya si Miss Earth, medyo nasusundan natin na nagpo-prepare, nagtitrain. Ngayon kasi parang wala akong balita at all. So, usually, kapag hindi ka talaga preparado o talagang sumabak ka lang dyan, nahalata. So, baka yun din yun. Baka hindi talaga siya ganun ka-kondisyon. Magandang laban sana yung tita kasi 'di ba si Miss Universe Palestine si Nadine, siya yung pambato ng So gaano mo masasabing malakas yung laban ni Nadine ngayon bilang pambato ng Palestine sa Miss Universe 2025 sa Thailand? Nako, of course, all eyes will be on Nadine. Maganda yung naging placement niya sa Miss Earth, and of course, lahat tayo nag-uusap tungkol sa nangyayari sa Palestine. So, if you really want to talk about Palestine, mabuti nang manggaling sa, Palestine mismo. So, I think na magandang representation to kasi hirap yung mga tao na galing sa Palestine ang magsalita mismo about sa bansa nila. So, mabuti na meron tayong outside representation na, kaya man lang makipaglaban kahit sa Miss Universe stage man lang. So, matalino si Nadine. Hindi lang siya basta beauty queen, talagang kumukuda siya, nagsasalita talaga siya. So, interesado ako kung anong pwede niyang dalhin at ano pwede pa niyang maging voice internationally sa nangyayari sa Palestine. Naniniwala ka ba, tita, kung sakaling yung sa era pa sana ni Madam Paula, kung sumabak si Nadine, mananalo siya kumpara sa era ngayon ni Paring Raul? Ang maganda kasi kay Nadine, may face value para 'di ba si Lana Del Rey. So parang feeling ko
mag-work siya doon sa management ni Paula, mag-work pa rin siya dito sa management nila Raul. Siguro, hindi talaga natin masasabi yan kasi hindi naman tayo manghuhula kung mananalo ba sila o hindi. But Nadine, I feel, is one of those girls na parang pageant unicorn, at least dun sa area nila, yung makakapasok at makakapasok pa rin, either way. Ewan ko, I just have that feeling, at least makakasemis man lang, or mas kaya pang umakyat ng umakyat. Yeah, inaabangan ko siya. Isa siya ngayon sa mga watch list ko na mga kandidata. Itong pambato ng Palestine. Eto na tayo sa sa girahan ng chismisan. Nako, ito tayo, punta tayo sa MUT 2025, tita. Kay Angkol. Ito na. Naniniwala ka ba na sinira ni Angkol ang kredibilidad ng MUT franchise sa Thailand sa kanyang pa-bestseller award? Parang masyado kasing hard yung word na sinira. I wouldn't say na sinira because, it's still a money-making type of scheme. Kumbaga, win-win situation din yan eh. I wouldn't say na sinira, but I would say bumaba. Kasi parang, iba kasi yung dating ng beauty pageant sa atin noon eh. Pinaghahandaan natin, alam natin yung mga pinapadala, sinasala ng husto, inaakyat natin. Ngayon kasi parang masyado na siyang, very masa, tapos nagbebenta ng gamit. Parang, kung ako beauty queen at hindi naman ako beauty queen, kung ako magbo-beauty queen sa ugali ko, sa characteristic ko at personality ko, parang mamamatay ako sa hiya na gawin yun. Yung parang hindi bukal sa kalooban ko kasi hindi naman talaga ako natural na saleswoman or salesperson. So siguro, mahirap to sa mga klase ng kandidata na hindi talaga ganun ka. For example, si CJ, parang di ba CJ is so natural? Parang siguro mahihirapan yung isang kandidata na mas quiet na gawin yun dahil because kailangan sa responsibilidad niya yun na magbenta o ibenta yung brand, yung image. So, wala na lang pinagkaiba sa kunwari nagtatrabaho ka sa corporate. Kung corporate na trabaho, okay ka. Pero kung sasabihin ng boss mo, may extra kang trabaho which is magbenta. Yung parang, hindi ko kaya. Paano sana matapos na to? Ako, tita, pag may hahanapin ang Pilipinas na gawing queen of yung mga online seller, ipasok mo na ako. I-recommenda mo na ako. Dapat exactly my point. Yes. Dapat yung ganyan. Yung sobrang convincing, yung itsura pa lang na convince ka na. Oh, di ba? Pambuwis buhay ng mga pakita. Eto, tita. May dalawang tanong na lang tayo kasi lumagpas na tayo sa time na binigay ko sa'yo. Very lang. Sa laban ngayon sa MUT 2025, sino sa mga kandidata ang nakikita mo, mararamdaman mo, agoy, tagilid ang laban ni Atisa dito? Sino sa mga kandidatang to? Alam mo, day one pa lang, tuhod na daan na ako. Alam ko malakas si Prao. Alam ko malakas si Amandine. Malakas din yung taga Phuket. Pero ako, diretso talaga ako na si Vina na to. Pang ilang beses na ni Vina kasi. At saka alam ko naman yung mga issue nila noon na hindi nila maipanalo si Vina kasi hindi pa ganun kaplakado yung performance, may face value, oo. Tapos yung isa pang layer na hindi nila pinapanalo si Vina kasi nga wala naman siyang dugong Thai. So feeling ko 2025 na ngayon, parang tantanan nyo na yung harutan na yan. Kung si Vina talaga yung nag-prepare at gustong manalo at nagdadala sa inyo ng malaking pera dyan, and she's performing, give na kay Vina. Chebs na ako. Alam ko may ibang malalakas pero diretso na ako kay Vina ngayon. What if, tita, kung hindi ibigay kay Vina sa taon na to? Sad. Nakakalungkot naman. Parang sobrang gamit na gamit yung tao eh. August ang competition nila pero nung summer pa nila in-announce yung candidacy ng mga girls. So kung sa labanan ng gastusan, ang laki na talaga na nagastos nitong mga girls na to. Tsaka di ba ginamit tong mga girls for selling. At si Vina yung umaabot ng milyon. So talagang
matinding gamit na to ng clout at saka ng powers at beauty ni Vina para hindi ninyo bigyan ng ganyang klaseng reward? Ako din, Vina din ako sa taon na to. So, umasa ako mananalo siya. Pag hindi, nako, walay talaga. So, eto na, dito na tayo sa kandidata natin. So, sa laban ngayon ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 sa Thailand, ano yung nararamdaman mo? Gaano siya kalakas para sa'yo, tita, na makipagbardagulan sa mga, mga Latina na, uy, ang gaganda, mga gwapa, mga bigaon, kasi sila, mga beauty, tita, grabe, Diyo. Lalo na si Argentina. Sa tingin mo, tita, kaya bang pantayan o kaya bang lamangan ni Atisa Manalo ang mga Latina sa taon na to? Oo naman. Oo naman. Nagpapadala tayo ng pro sa Miss Universe. Ang magkakatalo na lang is yung mga tao na nakapaligid kay Atisa, kung magdi-deliver ba sila. I have no doubt that Atisa will deliver. Unang-una, maganda yung batang yun. Pangalawa, matangkad. Pangalawa, competitive yung katawan. So, sa disiplina ng Philippine pageantry pagdating sa training, kakayanin yun. Ang question na lang is, kung mag-a-align ba tayo lahat? Meaning to say, kung mapagbibigyan ba nila yung mga gusto rin ng mga fans, ng mga tao pagdating sa styling. Kasi dun tayo medyo nahuhuli in the past couple of years. Medyo umangat lang tayo sa styling pagdating kay MMD. So, we have to understand na sa Thailand gagawin to. Very sentimental sa atin ng Thailand dahil ang huling pinadala natin sa Thailand, alam mo naman, talagang nag-claim na lang yung corona niya. So, para maibalik natin yung magic na yon, I think na excited pa rin ng maraming tao. Si Atisa ngayon, di masyado nagpaparamdam, pero maya-maya may nakikita sa mga video, pumapayat na siya, lumiliit na yung mukha. So nakikita mo na mukhang nagpe-prepare na behind the scenes. And ikaw, may exclusive akong i-share sa'yo. Nagsistart na rin silang mga labit sa mga designers. And ang maganda dito, may iba silang mga designer na nakalabit na medyo nag-message na rin sa akin. Medyo nagtatanong na rin sila kung ano bang mga pwede kong i-contribute or meron bang mga inspiration na pwede kong i-share sa kanila. Of course, this will be twisted by everyone else at sasabihin nila pabida-bida ako. Pero okay lang kasi nangyayari naman talaga. Pero ayun na, may nangangalabit na rin ng mga designers na nagtatanong na rin sa akin. So parang hopefully maging mas collaborative kasi 'di ba sa ibang mga pinadala natin sa Miss Universe parang sobrang tahimik, parang walang involvement ng mga fans, parang bahala na yung magantay na lang tayo ipadala doon. So sana maibalik nila yung excitement dito sa atin. Ayan. Wow, grabe. First time ko talagang na-share mo sa akin yung mga paganitong mga pa-statement. Ang swerte ko for today, talagang umaura yung beauty ko sa mga pasabog mo na revelasyon. Malakas si Kuragan. Teka, tita, may bibili sa tindahan. Teka, tita, may bibili sa tindahan. Unsa maning mo, day? Sunrocks sila. Bibili ng Sunrocks, tita. Oh, promote na product. Product placement din yan. Upat ka daw ni. Teka lang, tita, ha. Saglit lang. Sunrocks daw ni. Bakit ba hindi? Tongtong, alisa tong. Dali, alisa. Ina si Tongtong, dali. Okay, saglit lang, tita. walang hiya ko. Atagig Sunrocks nga dako, upat ka daw ni. Oh, balikin lang ang sukli, ha? Uy, may balikin lang ang sukli. Mahuman kong kwalit ko yan. Kasi nakakapot sa itsura ko dyan. Uy, parang nung una kong dating dito, para silang, ay! Para, ngayon, parang na sila, nasanay na talaga sila. Pag nakabisa kong ganito, sabi nila, magbablog na si Kuragan. So, hindi na yan manggugulo sa akin. So, eto, tita. Gulat ka rin, no? may income ako, Pimentos. Oo naman. Why not? Eto, tita. Sa tingin mo, mananalo si Atisa sa Thailand sa Miss Universe 2025? Honest. Ang honest opinion ko ay mahirap sabihin na mananalo siya. I am not as sure katulad nung kung tatanungin mo ko noong 2018. Oo, mananalo si Catriona. Ngayon kasi,
parang marami na ring mga bansa ang nakakuha ng sikreto natin kung paano tayo mag-train, mag-prepare. So parang even yung playing field, hindi katulad noon, alam ko, nararamdaman ko, angat tayo sa mga kapitbahay natin. Ngayon kasi, hindi ko masabi, sa mga kapitbahay pa lang natin na competitive, na mas nagtatapon ng pera, mas nagpe-prepare ng gusto. So baka na-unlock din nila yung mga sikreto natin. Alam ko nalalaban si Atisa. Alam ko na mahihirapan siya kasi kakapanalo lang natin ng 2018. Alam ko may mga maghahabla talaga dyan. But I have no doubt that she will perform. So, to be honest with you, hindi ko kayo e-excusin. Hindi ito magiging madaling laban kay Atisa. Kasi meron tayong mga factors such as ano ba ang trending ngayon? Hindi trending ang Pilipinas sa pageantry. Kumbaga, ang pera wala sa Pilipinas. Number 2, geography. Kahit na malapit tayo sa Thailand, baka hindi rin tayo masyadong favorable sa Thailand. So, but everything else, I think that she has an equal chance, of course, winning this title. So, palagi natin sinasabi kung sino yung may winning glow. It does not matter kahit na gaano ka kagrabe mag-train, pero kung wala ang tadhana sa'yo, wala talaga yan. So, no etchos. I'm not gonna say she's like super winner. Kasi medyo konti pa lang din naman silang nakukoronahan ngayon, pero ngayon na konti pa lang sila, meron ng mga sobrang lalakas na. So, it will be a difficult fight for Atisa, but I have no doubt that she will fight. Ang sarap po pakinggang magsalita. Lalo na pag nag-i-English ka. Parang nakaano na lang ako sa'yo, nakatunganga. Buti nga di ka nag-English ngayon. Kasi pag nag-English ka, wala, iiyak na naman yung cell membrane ko. Okay yan para mag-challenge. Ang ganda, o di ba? Thank you talaga, tita. Okay, last na to. Message mo sa mga kapitbahay nating basher kay Atisa at message mo sa mga Pinoy na sumusuporta sa laban ni Atisa Manalo. Wala. Message ko, taon-taon naman natin itong ginagawa. Ibig sabihin, taon-taon din tayong sanay na sa trash talk, whether sa mga kapitbahay natin o sa mga kalahi natin. Pero ang ending, lahat tayo manunood ng Miss Universe. So, by now, tapagan nyo na lang yung mga balat ninyo tsaka sikmura ninyo kasi talagang totoong mangyayari yan. Ultimo ako, ang dami ko nakakabangga fans man o vlogger. Pero hence, tatagan nyo lang kasi manunood tayo lahat sa November. So, iklaro nyo na lahat ng schedule nyo sa November dahil yan ang aabangan natin. Ayan. Alright, thank you, tita. Thank you talaga. Pwede mag-English ka sa akin isang beses lang. What do you want to know? What do you want me to say? How beautiful I am. You are absolutely beautiful. I am looking at you. You have bows, you have the lashes and the earrings, and everything is so symmetrical. See? Matakot na si At Ilya. very Pia works na ka ngayon. Blue na Yes. blue. Pia Yes. blue. Pang-winning glow ko to, Diba? tita. Tita, thank you Winning talaga. glow. At Thank you. thank you talaga sa Ay, para time. saan to? Sabihin natin para sa anong ginagawa natin ngayon. Ito ay ano po namin, chismis for coast namin. Coast ba, tita? Yung tamang pronunciation? Oh, tama yan. Kahit sa pronunciation, tama yan. Ito yung para po to sa mga stray dog dito sa Lasak City kasi ayun, naawa kasi ako sa kanila. Wala silang makain at nahirapan ako magbigay ng tinapay gabi-gabi. So kaya in-approach ko si tita na magba-vlog, makipag-collab ako sa kanya. Tapos yung kikitain namin dito sa vlog ko is pupunta sa mga dog food. Kasi may isang aso dito may cancer siya. Tita, yung itlog niya lumalaki. Tapos binibigyan ko lang siya ng konting pagkain, pero parang hindi talaga Tapos yung mga ibang aso dito pumupunta dito paggabi, humingi ng tinapay. Kaya ayun, so salamat talaga tita sa sa golden heart mo at very understanding na alam mo naman yung si Kuragan is ganito lang, pero ano ba? Alam mo, Kuragan, sa totoo lang, ikaw lang ang pumapayag halos sa ganitong mga arrangement.
Pero pumayag ako sa'yo because of your magic word na para to sa mga animals. Malapit din ako sa mga hayop. I think yung mga nakakakilala sa akin alam na meron ako mahigit 20 na pusa. So alam ko yung feeling na gusto mong tumulong sa mga hayop. So tawag nila akong Gcash tita. So kung meron kayong mga Gcash na gustong i-send kay Kuragan para dito sa cost niya, go for it. Ikaw mag-post ka na rin ng Gcash details mo. Kaya ako, Para tita. makakuha na tayo, makalikom na tayo ng pondo. Para dyan sa mga bagets sa inyo. Oh, yung mga wala nga dito eh. Kanina nandito yung dalawang pusa, aso, andun yung isa binigyan ko siya ng pangalan, si Warren, kasi yung amo niya is namatay. Kaya dito na siya gabi-gabi. Namatay yung amo niya, kaya dito na. Tapos dami nila dito. Sabi ng mga kapitbahay ko, grabe ka, tinapay pamimigay mo sa aso. Di bale, para maka-start ka ng feeding program, tingnan natin kung gaano kalayo tong marating na to. Sana makalikom ka ng maraming pondo dito. Tita, thank you talaga so much. As in, maraming salamat at ito yung pangalawang time na pinagbigyan mo ko. Grabe! Ang lakas ni Kuragan! Sige tita, magbabay-bye na ako sa iyo at sa mga lahat ng mga karag-karag, please subscribe kung hindi pa kayo nakafollow. Alam ko nakafollow na lahat yung mga subscriber ko sa iyo. Kasi of course, Tita Lavinia yan, di ba? Oh. Tita, thank you. Maraming salamat at good luck sa'yo. Sana balitaan mo kung ano nangyari dyan. Sige. Sana makalikom ka naman. Sana makita kita in person. Someday. Sino sa Manila, hayaan mo. Pag sana may mga opportunities din ako na mag-judge dyan sa Mindanao. Oy, i-ano kita dito sa ano. Si siyempre nakapunta na dito, i-ano ko dito sa sa mga organizer. Kasi hindi ka... Sige tita ha, magbabay-bye na ako kasi baka may gagawin ka pa. Thank you talaga. Love you, thank you talaga. Thank you so much. Thank you. Good luck. Bye-bye. Thank you lang.